Basta usaping batas, hindi niya yan pinalalampas. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa iyo, Ivan. Although today, hindi masyadong good ang pag-uusapan natin kasi minsan manggigigil ka na lang talaga sa mga balita dyan. Gaya po nito, mga bata, kabilang ang 2 buwang gulang na sanggol, ibinubugaw. Ang masakit pa rito, sariling magulang mismo ng biktima ang gumagawa nito. Ang mga kalaswaan ginagawa online. Ipinapanood nila to sa mga parokyano sa Amerika para pagkakitaan. Mabuti lang at nasagip ng NBI ang sanggol at iba pang mga bata sa isang operation at arestado ang magkapatid na ginang na mismong inapa ng mga bata. Ano bang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, hindi ko ma-explain ang mararamdaman sa balitang to. Gaano kabigat po ba ang parusa sa ganitong kaso, lalo na't magulang mismo ang sangkot? Grabe talaga, di ba? Hindi natin alam kung magagalit ba tayo, mandidiri o maiiyak na lamang kung bakit ba merong mga tao at mga magulang na talagang minamaltrato ang kanilang mga anak sa pinakamasamang paraan. Ano ba ang kaso sa ganitong mga sitwasyon? Well, patong-patong na kaso na panghabang buhay na kulong. Of course, ang una dyan, posibleng kaso para sa violation ng Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Yang pag-aalok na isang bata for sexual exploitation ay isang form ng trafficking in persons. At dahil ito ay ginawa ng mismong magulang, nagiging qualified trafficking na may panghabang buhay na kulong at fine hanggang 5 milyong piso. Of course, ito ay isang kaso for child abuse. Yan naman, very obvious sa ilalim ng Republic Act 7610. But most of all, ito po ay isang kaso na lumalabag sa Republic Act 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act na medyo bagong batas dahil naipasa lamang to noong July 2022. Pinaiigting at pinalalakas nito ang batas laban sa online sexual abuse ng mga bata na kung minsan nga ay kasing bata na isang sanggol na ilang linggo o buwan pa lamang ay ginagawaan na ng kalaswaan online. At yung mga nanonood, madalas ay nasa Amerika at Europa nga, at yung mga magulang ay kumikita dahil nga daw, napaka-easy money nito. Pero hindi ito nararapat na gawin, kaya naman para sa mga magulang o kahit na sino pa nakasangkot sa ganitong karumal-dumal at kahindik-hindik na krimen ay maaaring humarap sa isa pang habang buhay na kulong na walang posibilidad ng parol at fine ng hanggang 2 million pesos. Kasama dito ang paggamit sa isang bata para gumawa ng kahit na anong online sexual abuse o exploitation. Ang pagla-livestream nito o ang paggawa ng mga material at pagbayanta nito, lahat po yan panghabang buhay na kulong at dapat lang lamang. Imagine ninyo isang 2 buwang gulang na sanggol, ginagawang laman ng sex tape at kalaswaan, ay nakakainit talaga ng ulo at nakakagalit. Dala daw ng matinding kahirapan, unang-una mga anak natin, hindi natin passport para kumita ng pera. Yung mga magulang ang dapat kumita ng kabuhayan para mapalaki ng maayos ang kanilang mga anak. Diba? Tandaan po natin yan. Yung mga bumibili naman po ng malalaswang pictures at videos ng mga bata online, ano po ang pananagutan? Naku, wag na kayong ma-curious pa at mag-attempt na mag-access ng kahit na anong form ng child pornography. Actually, ang tamang term dyan ay child sexual abuse or exploitation material or child sexual abuse material. Kahit na anong material yan, video, audio, larawan, in any form, electronic, optical, magnetic, basta kalasuan at eksploitasyon ng kabataan in any form, bawal po yan. Hindi nyo pwede sabihin na hindi ko kayo winarningan and I am warning you. Bakit? Sa ilalim ng batas, ang pag-access ng ganitong material ay kulong ng hanggang 12 taon at may fine ng 300,000 pesos. At yung mere possession ng any form of child abuse material, 12 years and 1 day to 20 years ang kulong at may fine din na 300,000 pesos. So leave our children alone. Huwag nyo na isama ang mga anak natin sa kabuktutan ng isip ninyo. Put an end to child pornography. I-report ninyo ang kaso, yung mga kapitbahay na gumagawa nito at sa police at sa DOJ, patuloy po natin ang pag-pursue ng mga kaso.
Kakainit talaga ng ulo, di ba? Pero dito po, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby.